At so yan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga si Season 3 Episode 2 ni One Punch Man. So kahapon nga ay dito tayo natapos sa pagkakatagpo ni Zombie Man sa isang building na to. At now, ang continuation niyan is dito naman na balik sa may headquarters dahil dumating na dyan itong grupo ni Atomic Samurai. At dito sinasabihan sila na mag-standby lang muna dahil meron ngang nakidnap na bata at yun nga yung anak ni Narinki. So dito nagulat itong si Atomic Samurai, sabi niya nga dyan, may batang nasa panganib. So wala nga siyang alam. So dito sabi nga ni Darkshine, bakit hindi yan alam ni Atomic Samurai? Saka isa pa, bakit umaalingasaw siya ng dugo, amoy dugo raw itong sila Atomic Samurai? So now, ito sabi nga ni Atomic Samurai, paano ba naman di sila mag-aamoy dugo? Ang ginawa nila ay hinalughog nila yung buong kagubatan, pati na yung mga kuweba-kuweba, at doon ay pinagpapatay nila yung mga nagtatago pa ng mga halimaw. Pero yun nga lang, bad news nga raw dahil hindi nila nakita kung nasaan yung hideout ng mga halimaw. Pero eto, sabi nga ni Darkshine, kung ganun, make sense lang kasi sabi yung hideout ng mga halimaw nandoon banda sa may ZCT. So ito sabi nila Atomic Samurai, ayun naman pala alam na nito nila Darkshine. So kaya eto, bali ngayon natin si Atomic Samurai dyan sa kanyang disipulo. Sabi niya nga dyan, sige magpahinga muna sila at maghanda para sa magiging laban doon nga sa mga halimaw. At din na eto nga alis na dito itong isa sa mga disipulo ni Atomic Samurai at dito biglang dating na etong si Amay Mask, si Sweet Mask. At eto biglang sabi niya dito na akala niya mga puro top of the cream lang yung kasama sa attack team. So ibig sabihin yung mga malalakas lang akala niya yung kasama dyan sa rescue team. Pero bakit kasama itong mga clown na to? Sabi niyang ganyan. At eto ngayon tuloy pa nga ni Amay Mask, ang pagkakaalam niya yung mga may hina dapat binibigay dyan yung mga pang may hina lang din na mga trabaho. Paano pag namatay yung mga yan? Ito take responsibility daw ba yan ni Samurai? Sabi niyang ganyan. At then ay eto tuloy niya pa nga, wala namang problema sa kanya kung mamatay ka agad itong mga bataan dyan ni Atomic Samurai. Pero paano na lang kung gawing mga human shield itong mga to? So naging pabigat pa itong mga disipulo ni Atomic Samurai. Sabi niyang ganyan. At eto sabi niya, pwede ba na kapag nangyari yung ganung sitwasyon, itusan na lang ni Atomic Samurai itong mga disipulo niya na magpakamatay na lang? Sabi niyang ganyan. So grabe, ang sama na ugali nito ni Sweet Mask. So kaya ito, sabi ngayon ni Darkshine, boy, teka lang, easy ka lang. So kaya nga ito, biglang tanong na ni Atomic Samurai itong si Amay Mask. At sabi niya nga dyan, teka lang, ikaw ba kasama sa rescue team? So sagot, itong si Amay Mask, sabi niya nga dyan, oo, kasama siya kasi dapat may concert siya. Yun nga lang, yung mga halimaw bigla nang pumasok, bigla nang gulo. So kaya ayun, nasira, na-interrupt yung kanyang concert. So kaya ito ay medyo maghihigante itong si Amay Mask dun sa mga halimaw. So kaya ito, biglang sabi nga ni Atomic Samurai, o sige, kung ganun ay uutusan niya yung kanyang mga disipulo na bantay-bantayan itong kanilang little idol. Nang sa ganun, kapag nasa alanganing sitwasyon na itong si Amay Mask, ay uutusan niya na lang na patayin ng mga disciple niya yung mga halimaw na manggugulo dito kay idol nila, since na sobrang malakas naman daw yung kanyang mga disipulo. Pero eto nga, biglang sagot itong si Amay Mask, sabi niya nga dyan, anong sinasabi mong mapapahamak ako? At eto nga, di raw siya makapaniwala na meron pa rin hanggang ngayon na duda sa combat power niya o sa lakas niya. At ito, sabi nga ni Amay Mask, madali lang kasi magtrabaho kapag nasa class A ka, kaya hindi siya umaangat sa class S. Pero kung gugustuhin niya ay anytime pwede siyang umangat sa pagiging class S hero. At ito nga, sabi dito ni Amay Mask, siguro hindi naiintindihan nito ni Atomic Samurai mga pinagsasabi niya, kaya sige, uulitin niya na lang para maintindihan ng simpleng utak nito ni Atomic Samurai. At so kaya ito, sabi ni Amay Mask dyan kay Atomic Samurai, ang ibig ko sabihin, mahina ka, mas mahina ka sa akin. Sabi niya ganyan. So grabe, pinagdiinan talaga So kaya ito, nagalit ito si Atomic Samurai. At ayun nga, labasan yung mga ugat niya sa may noo. Biglang sabi, ganun. Sabi niya ganyan. At din pagkatapos nga nito, ay biglang talo naman dito yan sa side na ni Puri Puri. At eto nga, palabas na siya ng kulungan. So dito, sabi niya kay Chief na okay lang ba itong ginagawa niya na dyan mismo siya sa may front door lalabas. So makikita siya ng mga ibang preso. So ngayon, sabi nito ni Chief Warden, sa totoo niyan, sa tuwing lumalabas ng kulungan etong si Puri Puri, ay violation raw talaga yon. Pero sa pagkakataon na to, kahit di raw masaya etong si Chief Warden, sige, magbubulag-bulagan na nga lang daw siya. At saka isa pa, di niya raw alam di niya maintindihan kung bakit yung Hero Association ay pinapayagan maging hero etong si Puri Puri. But then, ay tuloy nga dito ngayon ni Chief Warden na dito sa preso, biglang may dumating na isang halimaw na pusa. At
ang ginawa ng halimaw na pusa na to, ginawa niya mga halimaw rin yung isang grupo ng mga preso dyan at kinuha. So now, yung mga pulis dito syempre ay rumuspindi sila, pero itong pusa na to pinagpapatay niya lang ng lahat ng mga pulis dyan. So kaya ito, sabi ngayon ni Chief Warden, ikaw, di ba, kabilang ka dun sa mga heroes. Kung ganun, hulihin mo yung halimaw na pusa na yun para sa amin. So kaya nga ito, sabi ni Puri Puri, huwag mag-alala itong si Chief Warden dahil siya na yung bahala dun sa halimaw na pusa. At then eto nga, alis na ngayon itong si Puri Puri, pero dun sa may likuran niya may tumatakbo at dito biglang sigaw itong preso. Sabi niya nga dyan, teka lang boss, may ginawa akong sweater para sa'yo. So eto, biglang kuha ngayon ni Puri Puri itong sweater na ginawa para sa kanya at sinabi na magbibigay talaga yan ng lakas sa kanya. At so pagkatapos nga nito ay biglang talo naman dito yan sa side na ni Child Emperor dahil ito tuloy nga siya sa paghahanap kung nasaan yung hideout ng mga halimaw. Pero bigla niyang sinabihan yung mga lalaki dyan sa likuran niya na kung po pwede umalis muna sila kasi di siya makakonsentrate eh. Lahat sila pinapanood kung ano yung ginagawa niya. So kaya ayan, alis ngayon dito itong mga bantay ni Child Emperor at pindot na ngayon ni Child Emperor itong buton. Sabay biglang sabi, Metal Knight, alam ko nandyan ka. At eto nga, biglang nag-static na itong mga monitors ni Child Emperor at kinausap na siya rito ni Metal Knight. So dito sabi nga ni Child Emperor na feeling niya nag-a-accelan talaga siya ng pagod sa kanang oras eh. Hindi niya talaga makikita yung hideout ng mga halimaw sa loob lang ng 2 araw. At eto, sigurado siya na natagpuan na ni Metal Knight yung hideout ng mga halimaw matagal na panahon na. So kaya eto, sabi ni Child Emperor, kung po pwede, sabihin na sa kanya kaagad ni Metal Knight kung nasaan yung lokasyon nung hideout nga ng mga halimaw para ma-rescue na nila yung bata, kasi kung hindi mamamatay yung bata. Pero biglang sabi nga rito ni Metal Knight, kapag hindi siya nagsalita, yung bata mamamatay. Pero kapag nagsalita naman siya, ay parang dinala niya sa kamatayan itong mga hero kasama na yung bata. So kaya mahirap nga raw magdesisyon para kay Metal Knight. Pero eto nga biglang sigaw itong si Child Emperor at sinabi na meron pang isang option. Sumali ka sa grupo namin, sumali ka sa rescue operation. At saka, ano ba yung kinakatakot mo, sabi ng ganyan kay Metal Knight. At eto, tuloy pa ngayon ni Child Emperor ay nasaan na yung biological na katawan ni Metal Knight. At kung nasira nga ng grabe yung katawan ni Metal Knight, sinong halimaw, anong klaseng halimaw yung nakagawa niyan at paano sinira nga itong biological na katawan ni Metal Knight, kasi di basta-basta nasisira eh. Itong robot na to, sobrang tibay niyan. At eto, sagot na si Metal Knight, sabi niya nga dyan, ang tumalo at sumira dun sa biological na katawan ni Metal Knight, yung pinaka-boss ng mga halimaw, si Orochi. At ito ay sa pamamagitan lang nung kanyang mga sungay. So sa isang strike nga lang daw ay nasira kaagad, natalo ayang si Metal Knight. At dahil nga raw sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na nakakuha ng data ito si Metal Knight yan kay Orochi. So kahit nga raw yung pang self-destruct hindi na na-activate, kasi bago ma-activate yun, wala na, sira na itong katawan ni Metal Knight. At eto, tuloy dito ni Metal Knight. So eto yung nagko-control sa katawan ni Metal Knight. Ang kinakatakot niya, hindi naman yung mismong Monster Association, dahil meron daw na mas higit pa na evil, napakalat-kalat lang sa shadows at nagbabantay at naghihintay lang. So dito sabi nga ni Metal Knight, naghihintay lang yung evil na yun na kapag wala ng tagapagligtas itong sangkatauhan, saka siya lalabas para lamunin na, para i-destroy na itong buong mundo. At eto nga, tuloy ngayon dito ni Metal Knight, sabi na kay Child Emperor na mag-ingat. Etong si Child Emperor, huwag siya magtitiwala sa kahit na sino. Kahit nga raw yung pinaka-close nito ni Child Emperor, huwag niyang pagkatiwalaan yan. At pagkatapos nga nito, ay dito nakinat ngayon ni Metal Knight itong kanilang communication. At eto ngayon, napasandal tuloy. Etong si Child Emperor, sabi niya nga dito, ano ba yan? Nagsayang lang ako ng oras sa kanang panahon, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga nito, biglang talo naman dito yan kay Fubuki, dahil etong si Fubuki ay talagang seryoso na. Sabi niya nga rito, emergency. At eto, pupuntahan niya na etong si Saitama, si kalbo natin. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong si Season 3 Episode 2 ni One Punch Man natin. At so ayan ay ulit, ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man. So ayan ay hintay-hintay lang para sa kasunod nito. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.